Boys and girls, alam ko matagal nyo nang hinihintay sa channel to. Halos nasubukan na natin lahat ng liter sport bike, pero parang may kulang eh. Kulang tayo ng pulang Italian superbike. This, my friends, is the 2026 7th Gen Ducati Panigale V4S. At ito ang unang beses na gagamit ako ng Panigale V4. Kaya tara at umpisa na natin. Bago tayo magsimula, gusto ko lang i-share sa inyo na available na ulit ang merch natin in collaboration with Imprint Customs. Kaya kung matagal ka nang nakasubaybay sa channel at sa amahaw nakatulong sa inyo ang mga videos ko, may we kindly ask to support this channel by buying our merch na ilalagay natin sa description box. Maraming thank you sa suporta, guys. Gusto kong samahan nyo kung titigan kung gaano kagandang motor na to. Pinakamagandang pula sa lahat ng motor. Ngayon, dahil kilala natin ang Ducati bilang isang brand na loaded sa tech at specs, komplikadong mga configurations, gusto ko lang munang i-familiarize yung sarili ko sa V4S bago tayo pumiga sa daan. Kasi mahirap na. Pag-usapan natin saglit yung makina. For the Panigale V4S, mayroon itong 1,103cc displacement, 90-degree V4 engine na may 216 horsepower and 121 Nm of torque. Fuel tank capacity 70 liters, curb weight is only 194 kilograms. At to date, habang pinapanood nyo ang video na to, meron siyang SRP na 2,525,000 pesos. Ang kate ng likod ko. Iba't iba ang mga variants ng mga Panigale V4. May V4 na regular V4 for 1,990,000 pesos. Halos 2 milyon na. V4S, which is nasa harap nyo ngayon, alam nyo mayroon pang V4R na halos 4 million na yung presyo. Pero dito lang muna tayo sa kadalasang nakita natin sa mga ride, ang V4 at ang V4S. So ikukumpara natin yung dalawa, meaning sa inyo, halos wala masyadong pagkakaiba yung appearance nila eh. Isa sa mga signature look ng Panigale ay yung magandang winglet niya. Para to sa mas magandang downforce and high speed, para sa mas magandang stability at grip ng front end. Pero guys, this is not your ordinary winglet. Dahil naka-double profile carbon fiber ang winglet ng V4S. Habang plastic naman dun sa winglet ng V4. Carbon, mas magaan at mas stiff kaysa sa plastic. Pangalawa, naka-Marchesini Forged aluminum wheels kayo dito sa V4S. Forged by Ducati. Sa standard V4 naman, gumagamit yon ng kas-aluminum wheel. Mas magaan to, at the same time, mas matibay. At pangatlo, yung mudguard. Black dito sa V4S at body color naman sa V4. Pero teka, 500,000 pesos ang pagkakaiba ng presyo, tapos yun lang yung pagkakaiba? Teka, meron pa pala. Ang malaking pagkakaiba nila, itong suspension. Kung dun sa V4, gumagamit ng fully adjustable Showa big piston fork sa harap at Sachs monoshock sa likod, dito naman sa V4S, naka-Öhlins NPX30 pressurized forks kayo dito sa harap. At Öhlins TTX36 naman dito sa likod. Dun sa V4, manual mo ang babaguhin ang settings ng suspension. Kailangan mo ng tools para magawa yon. Habang electronically adjustable naman sa V4S gamit ang Öhlins Smart EC 3.0 system. Kusang mababago ang suspension settings mo in real time depende kung paano ka mag-ride. Nababasa nyo yung data galing sa 6-axis IMU at instant na adjust ang damping at rebound. Kaya kung
malubak man ang daan o smooth, for example, sa racetrack, game changer ang electric suspension. Naka-lightweight lithium-ion din ang battery ng V4S kumpara sa V4 na conventional lead acid ang ginagamit. Tulad nga na sinabi ko sa inyo, lithium-ion battery, mas magaan at mas tumatagal. Isa pa, yung subframe. Naka-magnesium front subframe ang V4S kumpara sa standard na aluminum. At ang pinakahuli, yung steering damper. Ito yung device para ma-prevent yung mga wobble in high speed. Ito siya. Sa standard V4 naka-mechanical steering damper kayo doon, whereas dito sa V4S naka-electronic steering damper kayo na integrated sa all-in Smart Easy 3.0 system. Automatic na binabago nito yung resistance base sa speed at lean angle ng bike. So sa mga low speed, mas light siya para madaling iliko. Habang sa high speed o hard acceleration, mas firm siya para maging stable yung front end ng bike. Tsaka mention ka lang din yung caliper kasi isa to sa mga highlight ng mga Panigale. Ito ang unang beses na naglagay ang Brembo ng high pure monoblock caliper sa isang motor. Parehas sa V4 at V4S, mas magaan ang 30 grams kumpara sa previous caliper na ginamit nila. Mas magandang heat dissipation at bagong pad retention system. Yun lang muna ang gusto kong share sa inyo dito sa garahe. Subukan na natin to sa daan kasi excited na ako. Ganda nito, grabe men. Ganda ng mukha, no? Yung dating medyo pating na front end, ewan ko, parang nagmukhang Stingray ngayon eh. Pero yung signature winglet niya dyan parang ang lapad ng front end niya. Oh. Yung cowling, ang laki eh. Aromantic na yung pagkakagawa sa kanya. Halos craft to perfection. Ang ganda sa mata. Linis ng pula oh. By the way, aftermarket nilagyan niya ng GB Racing sa engine cover. Then yung exhaust, naka-stock pa to. So yan, naka-twirl siya dun sa baba yung link niya. May cover para hindi tayo mainitan. Pero expect na natin dahil Ducati to, mainit to. Then, eto, yung dating single-sided swing arm, ginawa nilang double-sided. Naalala ko, meron ako napanood na video noon galing sa isang development team. Sumubok sila ng mga older version ng Panigale, naka single-sided. Then, Panigale naka double-sided. So, upon experiment, nakita nila na mas maganda sa pakiramdam sa rider kapag naka double-sided, and also, majority sa kanila, mas bilis yung lap time. Also, mas gumaan yung pakiramdam dito sa rear end. Anong gulong ginamit nila dito? Pirelli Super Corsa SP 200/60 dito sa likod at 120 sa harap. Laki ng gulong sa likod, 200. Halos all stock ang bike. At guys, ito ang unang upo sa Panigale V4S. Man, ang pogi! Nakakilig! Seat height is 850mm. Pero, sabi sa akin ng owner nito, binabaan niya daw yung seat height. Hindi niya din sigurado kung ilang millimeter. Sa ganitong upuan, sa ganitong stance, parang 830mm na lang siya. Halos kasing taas ng motor ko dito sa garahe. Pero stock seat ng Panigale V4, matataas talaga. Tumataas pa rin naman siya, pero hindi na siya ganun kataas. So we are 6 flat with 34 inches inseam. At ganito ang tindig natin sa Panigale V4S. Let me know in the comment section kung bagay ba sa build natin. Ay, nang pogi, no, grabe. Right, tignan nyo yung cockpit. Parang daming nangyayari. Buksan natin yung bike. Yun yung display. Panigale V4S. Ang daming numbers. Okay. Saan tayo magsisimula? Side mirror. Okay na, side mirror na. Ganda ng side mirror nito. Nasa ilalim. Usually nandito eh. Mga sport bike. Pero siya nasa loob oh. Kapag nag-race track kayo, usually tinatanggal yung mga side mirror. Malinis tignan sa harapan. Galing. Stock windshield, mataas na siya para sa akin. At tignan lang natin kung anong meron dito sa settings niya. Disclaimer lang mga kitipay, sobrang dami nito at di ko na isa-isain. May dalawa tayong switch para sa up and down button sa kaliwa. Yan, nakikita natin power and torque, gyro, G-meter, lean angle. Yan, pag tinilt ko sa kaliwa, 8 degree. Sa kanan naman, ayan, ganyan 8 degree. Sa right switch naman, dito natin mabago ang traction control, slide control, wheelie control, ABS control, napakadaming control. So, stock exhaust, V4 engine, ganito po ang tunog niya. Grabe yung gigil, no? Stock exhaust pero
Tunog, naka-aftermarket na. Diretso na natin to. Woohoo! Teka, may gas pa ba to? Saan fuel gauge nito? Dude, wala fuel gauge! Your typical track bike. Ayun na, lumabas na yung fuel indicator niya na kailangan na natin magpagas. Umilaw na. Hanap lang tayo ng gasoline station sa part na to. Alright. Naramdaman ko na yung init ng motor. Temperature niya, guys, wala siyang exact number para sa temperature. Meron lang siyang bar dito. So 1, 2, 3, 4, 5, 5 bar para mapuno. 4 na bar na ang naka-indicate. So yeah, grabe. Walang number. Hindi mo tuloy makita kung ano yung exact temperature. Ganda ng motor na to. Picture natin syempre. Sige pa. 800 pesos para sa 17 liters tank. Pwede na rin. Gisingin na natin ang Leon. Teka. Ano ba riding modes nito? Oh, sa ngayon nasa road mode tayo, pero gusto kong malaman paano na-adjust eh. May mode button dito, baka ito. Okay. So meron siyang wet mode, road mode, sport mode, 3 riding modes at 2 dedicated race mode. So 5. Galing oh, nakikita nyo dito kung sakaling ilalagay nyo sa wet mode, kung ilang level yung traction control nyo, slide control, wheelie control, engine brake control, nawala. EBS at quick shifter. So lagi naka-on ng quick shifter. For example, gusto nyo mag sport mode, pwede mo rin baguhin yan, pero as default, ayan, traction control. Assuming na mataas ang traction control ng wet, nasa level 8, pinakamataas na number ang pinaka malakas at 1 ang pinakamahina. Galing oh, tignan nyo yung display oh, ganda. So yeah, lagay lang natin muna sa road mode for safety lang. Ayan, road mode. Power and torque, nakikita nyo yung response ng throttle natin. Wala tayong cruise control. Meron dito ang BTL or PIT. Hindi ko sigurado kung ano to. Parang launch control, tama ba? Available launches. Standard, medium, expert. Ba't na iba yung dash ko? Okay. Grabe, ang dami nangyayari sa dash ng Ducati. So yeah, dito muna tayo sa road mode. Nagugulat sila sa bawat piga natin. Mataas pa rin siya kahit binabaan na yung upuan ha. Kapit yung gulong natin kaya kapante ako. Alright, airgo natin sa Ducati. Siya pala, bago tayo magsimula, gusto ko lang share sa inyo ang gamit nating helmet. Aero GP800 Carbon FIM, saktong sakto racing helmet, tapos naka-race bike tayo. Ito ang top of the line sport helmet ng Aero, and in carbon siya. And for our gloves, SPRS SDR99 long glove stories, gloves actually. So ilalagay po natin sa baba ng comment section, description box kung saan nyo mabibili. Sa mga hindi po mamilyar sa motor, especially sa Ducati, gamit po natin ngayon ang ultimate track bike sa buong mundo. Boys and girls sa Ducati Panigale V4S. Ergo natin sa bike, we are in a very racy riding position. Attack riding position, nakadapa ako sa bike. As you can see, ito na yung normal na stance natin. Hindi ko pinipilit yung sarili ko. Nakadapa tayo, pero mas dapa pa to kung naka-standard seat to eh. Pinalitan kasi niya eh. 850mm seat height, actually mataas yun. Alam niyo, wide yung handlebar ah. Then, sobrang papasok na foot pegs at matigas ng upuan, Diyos ko day. So, yeah, walang halong komportable dito sa motor na to. Samahan mo pa ng mainit na motor.
Malaman natin mamaya kung lalamig siya kung sa straight na daan. Ang mga Eurobike kasi maiinit talaga yan, given na. Pero tingnan natin kung mawala yung init kapag medyo bumilis tayo. Gaan ng motor na to, 195 kilograms. Actually 194. Galit na galit yung makina. Ba't ka na nadali niyang iliko? Unting lean ko lang, parang ilalim na ng pakiramdam ko. Parang sarap dalhin sa Clark nito. Pwede sa corner. Naku po, traffic. Actually, traffic light lang naman. Teka. Mainit na yung motor. Dito banda. Actually, isa sa mga rason kung bakit mainit yung motor, isa sa mga cylinder nyo, talagang nakatapat sa may binti nyo. So, yeah, yung isa doon, andito. Kaya ramdam na ramdam may init. Aminin na natin, Cutie Pie, sa mga ganitong klaseng motor, bihira mo lang may enjoy dito sa Pilipinas. I mean, tignan nyo naman yung road conditions natin. Kadalasan ganito lang mga takbuhan ng mga motorista. So kahit saan traffic. Pero kasi hindi naman kasi para sa lahat ng Ducati, lalo ng Panigale. Para to sa mga track enthusiast talaga. Kung gusto mong maramdaman yung magandang motor para sa track, para sa ganong klaseng environment, dude, para sa akin eto na yun eh. Yun, nag-go. Pag na-stuck tayo sa traffic, mahirap. Mainit. Usually mga ganitong klaseng motor na lalayo ko. Punta akong Batangas, punta akong Tagaytay. Pero pasensya na kayo, dito lang muna sa paborito kong spot sa Daanghari. Kasi aminig sa inyo, medyo hindi ko kaya yung init niya. Kaya sabi ko, dito na lang muna natin gawin yung first ride. Pero maluwag naman dito, tsaka maganda eh. Kaya ma-enjoy natin sa lugar na to, ang Panigale. So yeah, kapag naka-Ducati ka, pag nasa stoplight ka, pag pinagtinginan ka ng mga tao, pag nakita nila Ducati, dude, ibang level mo sa society. Ano naman kasi 2.5 million na motor? Diyos ko dahi. Baga ito ang Ferrari ng motor. Hoy! Iba yung tunog dyan, no? I mean, para sa big bike, kadalasan nakita natin sa daan mga line 4, line 3, pero V4 engine. Ilang mga motorcycle manufacturers lang gumagawa nito. German naman, di ba? Diyan ang mga Boxer, line 4, BMW S1000. Ay, yan, sa wakas. Dahil maluwag na, mga oras na para masubukan natin ang sport mode. Actually, meron pa pala ako race mode. Grabe yung tunog niya, no? Okay, riding modes. Nasa road mode tayo. Traction 6, slide control 2, ABS 6. Grabe, daming nangyayari, no? Dito tayo sport mode. Traction control 5. Let's go. Malag yung salamin. Parang halog ng salamin. Natitiklo pa to. Mukhang hindi. Bomba. Yung grunt ng engine, grabe. Gigil. Alam ko some of you guys hindi masyadong natutuwa sa tunog ng mga Ducati. May mga tao rin naman na gustong yung ganitong klaseng tunog. May sariling preference kasi yan eh. May iba't iba tayong taste sa buhay. Guys, hindi na natin ilalagay sa race mode yung bike. Dalawang race mode meron siya, isang A at B. Hindi ko nasubukan kasi so kung alalay lang tayo sa motor kahit nakapanigale tayo.
Grabe. Sarap sa pakiramdam. Gusto ng Ducati, running ka talaga. Ayaw niya na mabagal. Gusto niya lagi ka nakapiga sa kanya. Ganda ng cockpit natin, no? Grabe, napaka-premium ng itsura. Kung ako tatanungin nyo, kung ile-level or ikakategorize natin mga liter bikes, sport bikes na nahawakan natin, number 1 ang motor na to. Oo, nag-enjoy ako sa Kawasaki H2, pero hindi kasi ako yung taong gusto yung puro street eh. Actually, mas pipiliin ko pa ang ZX-10RR kaysa Kawasaki H2. Kasi ang H2 more for street bike eh. Pangalawa, Honda Firebleed. Ganito klaseng ergo, halos ganito ang pukan ko sa Firebleed. Very similar yung riding position nila. Also yung gigil ng makina, kaya lang ng tunog kasi inline for ang Firebleed. Then siguro S1000. So yun yung top 3 natin when it comes to liter super bikes sa lahat ng nahawakan natin. So kung gusto nyo ma-check lahat ng mga super bikes na nahawakan natin, kindly check our channel, Jawmoto, Gixxer, H2, R1M, S1000 or M1000, sa X10R at kung ano-ano pa, marami pang iba. Pasensya na kayo mga kitipexy kung ibang boses ko kasi matindi ako sa sipon ko. Galing tayo sa malamig na lugar, kaya kuwi lang natin galing Australia nung isang araw. 4 degrees sa lugar na yon, napakalamig. Halos ang buwan tayo at pagdating dito sa Pilipinas, napakainit. Para bumaksak yung katawan ko. Pero sana naintindihan yung mga sinasabi ko. Corner, pasok tayo dito. Galit na galit, grabe, parang latig ko. Oo, nararamdaman ko ng init. Parang ayoko nang idikit yung legs ko sa katawan ng motor. Hindi matigas yung pakiramdam ng suspension niya, pero okay lang. Downshift, quick shifter, auto blip. Sobrang enjoy gamitin ng Panigale. Sobrang init galat talaga. By the way, fuel consumption ng bike, konsumo tayo ng 7.8 liter per 100 km. So mga sabihin natin 13 km per liter. Well, hindi na rin masama, not too bad. Considering yung sa X10R ko pumapalo ng 12. Well, ganito rin, parehas din. Ganon din ang S1000 na BMW. So yeah, medyo malakas sa gas ang motor na to. Pero kasi hindi ka naman kukuha ng Ducati tapos gusto mo magtipid sa gas. Parang kang ewan nun. Kumuha ka ng Ducati kasi gusto mo ng Ducati. One last look sa Panigale V4S. Napakagandang motor. Ay, nako, Diyos ko. Parang laruan, no? Laruan na diniligan. So yeah, this is the Ducati Panigale V4S 7th Gen. Kung may 2.5 million pesos ka mga cutie boys, kukuha ka ba ng ganitong klaseng motor? Let me know in the comment section down below. Before we end this video, I would like to thank Lucifer for letting me try the bike. So yeah, big shoutout Lucifer. Buti hindi umulan, may bagyo daw. Super typhoon si Inday, pero buti hindi pa siya nagpaparamdam. Siguro mamaya pang gabi. Medyo maulap eh. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like at kung may ligid sa mga ganito content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Okay, relax muna tayo saglit dito. At see you po sa next content.